So, ito naman yung, wow. Ito ang greenhouse namin. Ito yung greenhouse mo. Oo. Anong tawag dito, sir? Hydroponic greenhouse. Ito yung hydroponic greenhouse. Yung sa tubig lang nag-grow ang mga litos. Oho. Ayun. Ito na ang kwan. Ito pa-harvest na to. Ito na harvestan na. Oho. Ito naman bagong tanim lang. Ito bagong tanim. Oh, bagong lipat lang, kahapon lang yan. Tapos ito, harvest. Ito na harvestan na. Ito naman yung kasunod. Oho. At yung kasunod doon sa kabila. At ito, dahil hindi sila sinabay-sabay, para hindi naman sila mag-mature ng sabay din. sabay din. So, kumusta ang market nito ngayon, sir? Dito sa atin, sa probinsya ng Aklan. Okay naman ang market. May bumibili siya dito? Or may binabagsakan ka? Doon sa Kalibo, may bumibili sa isang restaurant. At dito may pumupunta rin na per cup. Per cup yung benta namin ng isang litos. Okay, sige, pakita natin, sir. Kukuha tayo ng isang sample. Ayan. Ito, isang cup. Ang bentahan namin dito ay 25 pesos. 25 pesos yan. 25 pesos. Parang nakamura man. Ay, yan ang presyohan dito dito lang sa amin. Sa lugar na. Pero mayroon nagbibinta nito ng 3 for 100. Depende kasi sa laki. Pero kami kahit malaki, 25 pesos pa rin. Opo. Paano nyo na-discover itong paglilitos po? Yung anak ko nito ang nagturo. Introduce. Opo. Tapos, nag-aral na ako sa YouTube rin. Sa YouTube din, mahilig kayo sa YouTube. Oo. At yan nga, natutunan ko rin at nakapag-grow na ng ganito. Ito, ilang araw pa lang ito. Ilang araw yan ganyan po? Dapat nito, pag harvest mo, 45 to 60 days. Ganyan na. Pero ito wala pang 45 days to. Lalaki pa to. Hindi ka ba nahirapan nung una, sir? Medyo mahirap at saka na-stress ako kung minsan. Dahil may mga dumarating rin na sakit sa litos. Pag hindi ka marunong mag-control ng tubig. Ganun pala Isa rin yan na masisira yung litos. I see. Nagkakatip-born sila. Tapos, ako katulad nito, wala talaga akong ka-ideya sa litos na ito. Nakikita ko lang siya sa restaurant, laging ino-order ni Kuya Arnel. So, sa Aklan, kailan niya nag-umpisa na mayroong litos? Parang pag litos, parang dati Baguio yata ang pinakang number 1 supplier. Nag-umpisa doon sa, siguro sa Nalook. Sa doon. Aklan Demo Farm. Opo. Doon rin kami pumupunta. Bago kami nagsimula dito, pumunta kami doon para mag-aral din kung ano yung kailangan. Ayun. Kaya parang nangyari, nag-seminar din kayo. Nagtanong-tanong lang doon. Kung ano. Kung ano yung mga dapat gawin. Opo. So yung ganitong farm, sir, kaano kalaki ang gastos? Itong ganitong sit-up, halos umastos to ng sobra kalahati milyon. Wow, grabe Dahil medyo daming ito sa bakal lang. Sa bakal, no? Bakal ang ginamit mo. Tapos itong pipe. At saka sa libor, yun ang matindi. Matindi. Saka itong mga UV plastic. Opo. Ito mas mahal ito, no? Mahal yung UV plastic. At yung tangke at saka motor. 24 hours yan, gumagana yung tubig niya? Opo.
Ay, ganun pala. Ako kasi mga kapobs, aminin ko man, zero, ano talaga ako, zero knowledge pagdating sa ganitong pagpa-farming ng litos. Wala talaga akong kaalam-alam. Kaya hindi ko rin alam kung anong mga itatanong ko kay Sir Nestor eh. Ayan. Ang kuwan ng mga litos, iba-iba ring variety. Oo. Anong variety dito sa inyo, Sir? Ito ay Lolio Rosa. Tapos ito Green Wave. Mayroon kaming doon na Rafael Romaine. At marami pang ibang mga mga variety. By the way, Sir, dito sa iyong farm na to, kumikita na ho kayo ngayon dito sa farm ninyo or sa panahon pa kayo ng pagbawi ng mga nagastos ninyo? Sa ngayon ay bago pa lang to mga 3 months. 3 months pa lang ito. Hindi pa. Nagbabawi pa lang. Nagbabawi pa lang. Pero medyo matatagalan pa siguro dahil nasa process pa ng pag-aaral kung paano mapalaki ng husto yung mga tanim. Itong nakapag-harvest na po kayo? Dito nakapag-harvest na kami 2 beses na. Sa isang ganyan, magkano po ang kinikita ninyo, Sir? Ay kung per cup, ay itong isang linya, 84 cups to eh. Pag times mo sa 25, limang patong. 84 times 25. Sige, mag-calculate tayo. 84 times 25 times 5. 10,500. Yan kung halos pare-pareho ang laki. Ang laki. Ayun, yun pala. Pero pang hindi masyadong malaki, hinarvest na lang namin per kilo. Ayun, yun pala. Binibinta namin ng 180 to 200 ang kilo. Ayun. So, kung may mga gustong bumili dito sa Litos Farm mo, open to sa public, mapunta sila? Open araw-araw. Tapos, pwede kang pumasok dito at ikaw na lang ang pumili ng gusto mo kung kung saan yung kukunin mo. Para hindi ka na magsisisi ka. Kumbaga, fresh from the farm, ika nga. At ang maganda dito sa hydroponic litos, free from chemicals. Walang spray ito? Walang spray. Dito lang sa tubig yung pataba. Yung abono nandiyan, dumadaan. Pero ang iba, hindi nila makonsider tong organic dahil nga may pataba. May pataba. Yung nabibili natin. Na A&B. Na nutrient solution. Ayun, yun pala yun. Hindi bawal na pumasok ang mga tao. Siyempre kung minsan, di ba, may mga farm na dinidisinfect talaga ang tao pag pumasok. Sa Litos ay hindi naman masyadong masilan. Pero mas maganda pa rin kung mag-disinfect bago pumasok. Mag-ugas ng alcohol ang kamay. Ganun po. So paano yan pag dagsain ka ng mga gustong bumisita sa Litos Farm mo? Pero kung marami na, dapat hindi sila sabay-sabay papasok. Pakunti-kunti lang. Pwede siguro mga 10-20 lang dito sa loob. Mga umiikot. Sige, sa susunod naman na batsang iba papasok. Ayan, sige, invite mo sila na bisitahin ang Jester's Eco Park at saka yung makikita ninyo dito pati yung Litos Farm ni Sir Nestor. Sir, sige sir. Sa mga viewers, nag-invite ako sa inyo na pumunta kayo dito sa Jester's Eco Park. Bumisita rin kamo rito sa aming greenhouse. At makikita ninyo kung ano naman ang kaibahan ng Jester's Eco Park. Sa iba. Ayun. At dito sa Litos greenhouse namin, sa hydroponic greenhouse, ay libre rin kayo makapasok at makapili ng sarili ninyong bibilhing litos. Kayo na ang magpili para hindi na kayo magsisisi na kung ano ang mabili ninyo. Maliit ba malaki? Ganyan. Dito pwede pa kayo makapili ng malaki. Ayun. At fresh from the farm. At siguro,
magpapasalamat na lang ako sa inyo, sir, Opo, na welcome. pumunta rin kayo rito sa aming Sisters Eco Park Mhm. at siguradong matulungan ninyo kami. Oo, na mapakilala pa Oo, sa ating mapakilala mga sa- kababayan. Kasi, Hindi pa nakapunta rito. opo, kasi kahit yung Sisters Eco Park, marami pang hindi nakakaalam, no? Kaya nung time na minessage mo kami sa page na kung pwede kang matulungan para ma-promote din, ay agad kaming nag-message na puntahan ka. Ayan, sige po. Ayan, salamat. Opo, welcome po talaga, Sir Nestor. Ayan, maraming salamat po. Salamat din. At sana makabalik rin kayo dito. Opo, mag-enjoy tayo dito sa swimming pool. At saka talaga pagka pumunta kayo dito mga kapobre, ma-refresh kayo, lalo na kung halimbawa stress kayo sa trabaho, magkapagliwaliw kayo dito. At saka napaganda din talaga kung madala ninyo ang mga anak ninyo na makita ninyo na maipakita ba yung about sa farming sa mga bata, sir? Pwede ko rin sila maturuan kung paano ito tinanim. Ay, open kayo na Open, turuan ng mga tao. Gusto ko rin makatulong sa kanila kung gusto nila magtanim. Oo, may adapt itong Ma-adapt ano tong mo, no? pan. Ayun. Litos kahit sa kanilang sariling bakuran. Oo, para hindi na sila bumili pa sa market. Oo. Oo, ayun. Sir, yung nakikita ko parang ang mga yung ano na yan, yung ito, fan, parang solar Solar power? yan, power. Solar power powered electric fan. Ayos para wala nang gastos kuryente. Oo, ayun pala yun.